Recording na. Shit. Think of home. Sandali, sandali. Think of home. Hindi pa tapos si Shio. Yung prompter ko, Shio. When I think of Okay na. home, Ikaw, I okay think na. of a place Prompter ko. where there's Nag-OBB na. love overflowing. Call me Ate Sis. I wish I was home. I wish I was back there Chipa. with Put the my prompter. things I've been knowing. Isin mo yung kamay mo. Suddenly my world's gone and changed its face, but I still know where I'm going. 5 seconds. Quiet on the set. Think of home. Home. Think of home. I would ride on your shoulders and look out on the world, pretending I was big and tall like you. Our way of celebrating and honoring our fathers on Father's Day. Ladies and gentlemen, we are all familiar with the conventional father living with his wife and children, who leaves the house in the morning for work and returns late in the afternoon or evening to be with the family. Tonight is a special night because we are going to discuss the lives of unconventional but special fathers. We have three important guests for tonight. An OFW is working in Saudi Arabia for 22 years, a 19-year-old father who became a dad at age 16, and a single father. Indeed, beloved televiewers, this is going to be an exciting and intriguing episode. This is your host, Ate Ces Apostol. Welcome to Closer to Home. When I think of home, I think of a place where there's love overflowing. I wish I was home. I wish I was back there with the things I've been knowing. Suddenly my world's gone and changed its face, but I still know where I'm going. Think of home. Closer to home. Closer to home. Oops, closer to home. 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 Please keep in mind that love and peace will reign when you're closer to home. Home. Think of home. Home.
I would ride on your shoulders and look out on the world, pretending I was big and tall like you. You were there to hold me, I never was afraid. You made me feel Home here, live here at Sky 12 and 61. And tonight, I am honored to present to you our guest. Let me introduce our first guest for tonight. Our first guest is, nakalimutan ko yata? Of course. Father of three, Mark 32, Erica 31, and Ember 11. And likewise, a lolo to 4 grandchildren, all boys. For the past 22 years, he has been working in Riyadh, Saudi Arabia as a financial controller of the investment department of a big investment company in Riyadh. He's in the country now for a short vacation, and we are very lucky to have him tonight. A good friend of mine, known as Blues and or Slash to his friends. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Bobby Slash Robebes. Good evening, Slash. Good evening po, Ate Ses. Yeah, and you greet our televiewers. Hello, Baguio City. Good evening. San Mateo Rizal. Good evening. I'm here in Baguio City now to represent the OFWs on this special occasion, Father's Day. Thank you. Thank you very much, Slash. And our second guest is a 19-year-old father. Medyo nahirapan po kaming imbitahin siya, but we're very lucky to have him tonight. Pumayag din po siya after so much coercion. He was 16 when he became a dad. Please welcome, ladies and gentlemen, Roger Cardenas. Good evening, Roger. Good evening po sa lahat. Good evening, Ma'am Sis. Lakas mo na konti. Good evening po sa lahat ng nanonood. Our closer to home. Okay, thank you very much, Roger. And of course, hindi kompleto po ang ating gabi pag wala ang ating third guest. Marami po mga single mom, but today, since it's Father's Day, meron tayong single father na guest for tonight. He's a 52 years old, a taxi driver, blessed with 5 children, 4 boys and 1 girl. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Renato Atong Abratique. Good evening po, Sir Atong. Magandang gabi ho, Ate Ses. Magandang gabi ho sa lahat ng nanonood ng Closer to Home. Medyo first time ho tayo lumabas ng ganito, kaya medyo ninenervyos. Ay, opo. Relax lang Magandang po gabi kayo. po. Magandang gabi po sa inyo. Okay, by the way, if you have questions, comments, or suggestions, please text us the numbers you will see later on below your TV screen. So, later on, our guests will be more than willing to answer your questions. Kaya, exciting po ito. Nakita nyo naman sa mga backgrounds pa lang nila, ay hindi po talaga sila mga conventional fathers. But nonetheless, they are very special fathers. Umpisahan na po natin and let's start the ball rolling. Yeah. Okay, so gusto natin malaman muna syempre yung brief story ng kanilang life and of course the love life. Kasi paano silang naging father kung wala silang love life at kung walang mother, di ba? Umpisahan natin kay Slash. Okay, Ate Ses. I was 19 years old also the time nung nagkaroon ako ng first baby. You're 19? I was 19, turning 20 I think. And I got married to Ethel Robebes from Felix Mines Corporation. Dati silang resident doon. And that was in 1981. And then I had 3 children and 4 grandchildren. Pero doon na sila sa San Mateo Rizal nakatira ngayon. Yes. So, sabi kayo na 22 years kang nawala dito sa Pilipinas, di ba? Opo. So, ilang taon yung mga kids mo nung umalis ka? Nung umalis ako noong 1991, my eldest son, Mark, he was grade 4. Grade Now, 4, so that's grade around 4. Yes, 10, 11? about 9 years old. 9 years old, okay. This year, the son of my son, my grandson now, is grade 4 also. Ay, gano'n. Yes. I left for Saudi Arabia. My son was grade 4. Now my grandson is grade 4.
Okay. So, So how did you meet naman with your wife, Ethel? she met me. Yes. No, no joke. Ganon. No, we met together in St. Louis University back in the 78, 79, like that. And then we fell in love with one another. And then we had a baby nung fourth year college pa lang ako. Aha. That time, So yeah. you were 19, eh, no? Yes, I was 19 that time. Kaya I had my first son, Aha. 19. So I remember yung nakita ko si Roger, naalala ko na, wow. Ganyan ka lang din noon, Yes. ano? Yeah, you're on the Yeah. right track, Roger. Tama yan. Ganun ba yun? Okay. Napansin ko parang maingat ka sa pagsasalita kanina. Mapapanood kasi ni Ethel, eh, no? Okay. So, pakinggan naman natin si Roger, no? Roger. Ano ba yung konting istorya ng buhay mo kung paano, Roger? Nung 16 po ma'am ako, doon po parang medyo na-inlove na po ako sa buhay ko. Nagkakilala po kami ng girlfriend ko sa may town lang ma'am. Parang nung nagtinigan ko siya, parang na-inlove siya sa akin. Oo. Eh, di na-inlove So, na-inlove ka na rin ma'am. sa kanya dahil na-inlove siya Yeah. sa'yo. Ginawa ko So, sino number una one. na-inlove? Di ko alam ma'am kung sino sa amin. Tapos nung mga ilang buwan pa lang ma'am, nagkita na kami ma'am, pero nag-aaral pa po ako ma'am. Sabi ko sa kanya, kung mahal mo ako, sige, punta ka sa akin. Kung ayaw mo, di ayos lang sa akin. Gusto ko pa naman mag-aral eh. Tapos ma'am parang Pumunta naman siya sa'yo. pumunta siya sa akin. Tapos isang araw na nagkasama kami sa isang bahay pa. Hindi na namin mapigilan yung sitwasyon sa amin. Tapos Hindi mo na mapigilan kaya yun, nangyari na. nangyari na ma'am yung hindi dapat mangyari. Nabuo po yung baby ko po ma'am. Magti 3 years old pa lang siya ngayon ma'am. Hindi pa po siya nag-aaral. So, before ka nagkaroon ng baby kayo ng girlfriend mo, nag-aaral ka noon. Yes ma'am. Siya nag-aaral pa din po, noon. ma'am. Yes ma'am. Taga dito ka ba sa Baguio? Yes ma'am, taga dito po. Pinanganak ka talaga dito. Yes ma'am. Yung girlfriend mo, taga dito. Taga dito rin po ma'am. So, sa ngayon, magkasama kayo? Yes ma'am. Oo. Pero hindi pa kayo Hindi pa po kami kasal. official nakasal. Na, yes. Pero may balak naman kayo Ma'am, in the meron po future. ma'am. Ayun. Pero Sige. hindi pa ngayon. Sige. Mamaya, malalaman natin yung maraming balak ni Roger. No? So, yung ating third dad, no? Ating third dad, si Sir Atong. Okay lang po bang Atong ang itawag sa Atong inyo? lang po, okay na po. Okay. So, ano po ba ang istorya ng buhay ni Sir Atong? Ang storya ho ng buhay ko, na-meet ko ho kasi yung asawa ko kasi my wife is, she was my former student when I was still in University of Baguio. Oh. Kasi kuwan ako eh. CAT instructor ako nung araw. Medyo na-inlove yata siya sa akin. Kaya Ayun. So, siya ang tinuloyan ko na kahit na naging estudyante ko siya. Now, ang pangalan niya is Loretta Reyes. She's from Iloilo. At nag-meet kami sa University of Baguio. So, We have 5 kids. Medyo hindi ho yata sinuwerte ngayon. Medyo hiwalay na. Yeah. Living with my 5 kids is masaya. Kahit nung nag-iisa ako, pinipilit kong kayanin. If you don't mind asking, pwede niyo po sagutin, pwede hindi. Pwede po ba na may malaman bakit po kayo nagkahiwalay ni Miss Loretta? Ako nga rin ho, hindi ko alam kung paano eh. Hindi rin alam. So, misteryo Kasi pa po siya. ang nangyari ho kasi niyan, nung dati ho kasi, nag-overseas contract worker din ako. Ngayon, nung medyo nagkakaedad na, huminto ako, pinipilit niya akong bumalik. Pero sabi ko, hindi ko na kaya. Ayun yun ang bumalik sa... Pero siya ngayon na nag-insist na pumunta ron. So, nag-abroad po siya? Nag-abroad siya. Now, sad to say na wala naman ako nakukuha. So, from Help. then on, parang wala na kayong... You still communicate with each other? With my kids, siguro. With your kids? Paminsan-minsan nagkukuhan sila. Pero sa akin, Wala na talaga. So, how many years na po iyon?
3 years ago po. 3 years ago. So, 3 years ago, ilang taon na po yung panganay ninyo? Panganay ko po is 19. 19. Ang So, youngest ko is 11. okay. So, parang 16 years old yung isa na to. Okay. So, nakita niyo po, nag-umpisa na po ang mga istorya ng buhay nila. At mamaya po ay kakalkalin pa natin ng husto ang kanilang mga istorya. At hopefully, along the way, marami po tayong matututunan at tayo rin po ay mag-enjoy. So, we'll have a short break. Huwag po kayong aalis at mas maganda po yung susunod nating na segment. Closer to home. 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 Please keep in mind that love and peace will reign when you're closer to home. I would ride on your shoulders and look out on the world, pretending I was big and tall. I would like you on your shoulders when you were there to hold me. I never was afraid. Was big and tall. You made me feel there's nothing I can do there to hold me. If I'd spread my wings to fly when I was very small, I knew that you'd be standing by to catch me if I fall. When I was very small. Ato. Ngayon po ay continue natin ang pagkalikot sa kanilang mga buhay at tatanungin natin uli si Slash, no? So, Slash, matagal ka na nasa abroad, 22 years. So, you're considered parang you're an absentee father, di ba? So, what was your challenges, at least the biggest challenges that you had, considering na you're away from your family? Ano yung mga challenges or problems na na-encounter mo while you're in Saudi Arabia? Okay. Actually, ang hirap. I speak for all the OFWs working abroad. Kasi ang problem talaga namin doon is being alone. We're homesick. We need our family to be beside us. Pero you can never stay on two places. At the same Diba? time. At the same time. So you have to be abroad and the family back home. So pag nasa abroad ka, you cook your own food, you wash your clothes, you iron, bawal magkasakit, and problema mo kung anong kakainin mo mamaya, pagluluto, everything, so many things.
Financially, mahirap din. Pag humirit sila ng ganito, gusto ko ng ganito, ganon. Ang saktong-sakto lang sweldo mo. Magre-remedyo ka ngayon, kung ano-ano mga kasi halimbawa, ang sweldo mo halimbawa is ganito lang, hihirit sila na malaki. And much as I wanted to give them everything, yung all their needs and wants, ganon, hindi ko mai-sustain sa kanila, hindi ko mabigay sa kanila. Kasi parang iniisip ng mga tao, pag nasa abroad ka, parang dami-dami mo. Yes, oo, dami-dami totoo mong yun. pera talaga. Totoo ganun. yan, totoo So, yan. they tend to ask ng more than Yes. what you can parang provide for them. Yes. May kasabihan nga na pag malaki yung butones, ganoon din kalaki yung ohales. 'Di ba? Pag malaki kita mo, malaki rin yung expenses mo. Ayun. Ganon. Kaya marami rin expectations nila sa iyo. So, you're saying na yung biggest challenges mo doon is yung homesickness Yes. at saka yung financial matters. Yes, Ganun. financial matters. So, you're saying you're speaking in behalf of the other OFW. Yes. So, ganyan talaga yun. Ganyan ang problema na. For 22 years, yan ang laging narinig kong problems nila. Ganon din ako. Okay. So, thank you for being very honest with your answers last. Ano? Yes, Ate Ces. So, punta naman tayo kay Roger. Ayan, ang mahiyain ng ating 19-year-old father. So, as a father, Roger, ano yung mga parang challenges na na-experience mo simula noong 16 years old ka hanggang ngayon? Mahirap mo palang maging tatay, ma'am. sa Mahirap akin. po maging tatay. Bakit mo nasabi Kasi, yun? nandyan na po, ma'am. Nung unang panganak pa lang po ng asawa ko, siyempre hindi pa po siya makapagtrabaho. Kaya, inisip ko na lang na kailangan ko tong gawin para masuportahan ko ang aking pamilya bilang isang ama. Okay. Kaya kahit na lang po wala po kumakain sa isang araw, pinipilit ko pong magtrabaho. Basta lang po makakain ng pamilya So, ko, ma'am. at an early age na 16 years old, naisip mo nang kumayod agad para ma'am. para sa pamilya mo. Yes, ma'am. Inaalagaan mo din ba yung anak mo? Yes, ma'am. Inaalagaan ko rin So, po as siya. in, napupuyat ka din yung madaling araw? Hindi. Hindi naman masyado. Hindi naman. So, siya na yung napupuyat doon. Yung asawa ko na wong. So, ang sinasabi mo, mahirap, parang financially rin yung Yes, ma'am. sinasabi mo. Eh, yung actual na pag-aalaga doon sa bata, Hindi naman po ako masyado dun. hindi Kasi naman yung asawa masyadong ko. nahihirapan. Kasi nung... Pag nakikita mo yung ibang mga kasing edad mo, di ba, parang nag-i-start pa lang yung buhay nila, parang nag-girlfriend sila, gano'n. Naiinggit ka ba sa kanila? Ako, ma'am, hindi na po, ma'am. Hindi ka naiinggit Kasi sa kanila? naranasan ko na po kasi. Naranasan mo na yung gano'n. So, hindi mo nami-miss yung gano'n. Ako, Amin! ayos lang, ma'am, sa akin. Kahit Ako namimiss ko yung gano'n. Namimiss mo? Namimiss ko. So, sa'yo, hindi pa? hindi pa siguro, ma'am. Oo. Ilang taon na ba yung wife mo? 19 rin, ma'am. 19 din. So, magkasing edad kayo? Yes, ma'am. Magkaklase kayo? Ma'am, hindi po, ma'am. Hindi naman. But you're in the same school? Ma'am, hindi. Ay, hindi rin. Saan kayo nakita? Sa town Wala lang akong po. tama no? Nagkita lang po kami sa town, ma'am. Parang nagkasalubungan. Ay, nagkasalubong kayo. Tapos na love at first sight na kayo, gano'n? Yes, ma'am. Oh. Parang nagkatitigan lang kayo, tapos ito na. Siya na yun. Parang gano'n. Ayun, oo daw. Okay. Si Sir Ato, parang medyo mabigat-bigat yung 5 anak, di ba? And then, Sa unang asawa yun, ma'am. ay, sa unang asawa. Kasi Oh. isa lang ang pinakasalan ko, isa lang eh. Ay, Kaya gano'n. siya lang. Paulit, Sa para hindi ko na-gets. Hindi, ang ibig ko sabihin, anak ko sa unang asawa. Ay, gano'n. Kasi unang asawa ko lang siya at wala nang Una at nag-iisang asawa. Ayun. So, ang sweet nyo naman. Sana na reciprocate yung sweetness ninyo. Pero, limang bata tapos sabi nyo hindi na siya nagsusupport financially Yes. sa inyo. Okay? So, may tanong ko lang po. Sabi nyo, estudyante nyo noon, di ba? Yes. And then, you're a professor. So, ilang years po yung gap ninyo? 7 years. 7 years. So medyo malaki-laki rin yung gap nung 7 years po. So ano po yung challenges ninyo as a single father na may nag-iisang asawa lang na may 5 anak? I have to do the dual citizenship or dual work. Dual work. I have to be a nanay, I have to be a tatay. You have to be a nanay and a tatay. So meaning gumigising po kayo sa umaga, gano'n? Yes, ma'am. Like a typical mother, gano'n. Pagka nagbibiyahe ako, ma'am, kasi last
2 months ago, panggabi lang ako sa taxi. Ang ginagawa ko, pag nakuha ko ng 6 o'clock ng gabi, I have to go home, cook, tapos check kung nagawa na yung mga assignments. Tapos bibiyahin na ako, I have to go home again 4 o'clock in the morning to cook for their breakfast, babaunin sa school. Ano ang ginagawa ko? Parang naging daily routine ko na rin. So, saka nasanay na rin po ako. Nasanay na kayo. So, you're not complaining anymore? Hindi na po. Hindi na. Dati, nagre-reklamo ako. Diyos ko, bakit ginawa mo akong nanay at tatay? So, pagka po Mother's Day, binabati kayo ng mga anak nyo? Pag Father's Day, ganun Ganon din po. Yun. So, at least dalawa yung celebration. Happy Father's Day, sinasabi nila sa akin, Dad, pabulong na lang. Mother na rin. So, nanay na tatay, ano ho? Kung nga rin ako dun sa sinabi ng dalawa, tulad ni Sir Slash, sinabi niya na bawal magkasakit. Ayun. I have no time for sickness na kahit na may lagnat, parang kwan lang yun eh. Lagnat laki, pero masyadong lumang ako, ma'am eh. Tangkad na ako, kaya ganun lang ang ginagawa ko. Kasi kung if I stay at home, lalo lang ako magkakasakit kung ang mga bata hindi sila papasok. So para maibigay nyo yung need nila. Ganon. Wow. Talagang ideal na father. Matanong ko lang po, hindi ba kayo nag-iisip na magkaroon ng pangalawang asawa? Meron ba pa eh? Hindi po, kwan lang po. Hindi na po siguro. Siguro I will devote my time sa mga kids na lang. Sa mga bata. Kasi kung kukuha pa ako ng isang magiging partner ko kasama ka habang buhay, baka kumuha na naman ako ng isang batong popok ko na naman sa ulo ko. Baka siguro kaya nagkahiwalay kami ng asawa ko, nauntog na siguro. So parang na-trauma kayo. Baka nauntog natauhan na yung... Natauhan. Ay, gano'n. Nakakatuwa si Sir Pasensya Atong. na po kayo at mabiluan lang po ako. Okay lang po. I like that. Nakakatuwa nga po kayo dahil kahit na ganyan na nag-iisa kayo sa buhay, naghihirap, but you still find time na to make fun of the situation. At siguro po yun ang sikreto nyo, paano kayo nakaka-survive as a single father. Ano po? Okay. Meron akong gustong itanong kay Roger. Okay. Roger, curious lang ako, no? Nung sa partner mo. Sino ang unang nakaalam ng sitwasyon na pregnant yung girlfriend mo? Siya po, ma'am. Siyempre, siya, di ba? Okay. Sino pangalawa? Ikaw? Sinabi niya sa'yo? Pangalawa? Yung parents? Parang nabigla po, ma'am, ako nung nalaman kong pregnant siya. Tapos nung sinabi ko po sa parents ko, parang nagulat rin po sila, ma'am. Siyempre, hindi makapani-paniwala. Ang bata-bata ko pa, nag-aaral pa ako. Magkakasawa na ako agad. Pero, yan talaga ang buhay, ma'am. Wala tayong magagawa. So, anong reaction lang? Nagulat lang yung parents mo? Yes, ma'am, nagulat. Hindi ba sila nagalit, nag-hysterical? Pinagalitan ko, ma'am, ako. Hindi nga ako pinauwi sa bahay. Ay, gano'n. Parang pinalayas ka. Kanang bumalik dito, kung ganyan rin ang ginagawa mo. Pero lumayas ka naman, hindi. Hindi, ma'am. Naisip mo ba na na takbuhan yung girlfriend mo? Nung Sa nalaman mong pregnant? umpisa, ma'am, parang naisip ko, takbuhan ko kaya ito, uwi kaya ako sa probinsya namin. Pero nung hindi pwede kasi wala rin yung mama niya, ma'am. Patay na yung mama ng asawa ko. Yung tatay niya naman, parang hindi naman siya palaging sinusuportahan. Yung nagbababae na gano'n. Kaya, so, naawa ka sa kanya? Inisip ko na lang na mahirap palang maging mag-isa siya. Pag wala dyan sa tabi-tabi, wala na. So, naawa ka sa kanya, kaya pinanindigan mo na lang. At least at a very young age, 16 years old, alam niyang panindigan yung kanyang obligasyon. Sir, going back to Sir Atong, isip ko lang kanina, you have 4 boys and 1 girl. Yung girl po ninyo ilang taon na? 13. Kaya ko po na itanong, meron po kasi akong kilala rin na isang single father na sabi niya, isang mga challenge na nangyari sa kanya noon, nung nagkaroon ng menstruation yung kanyang
anak. Yes, ma'am. So, hindi niya malaman kung paano ipapaliwanag kasi it's supposed to be a woman thing. So, nangyari po ba sa inyo yun? At paano niyo po... Actually, ma'am, may sinabi siya sa akin. Uh-huh. Ang sabi niya sa akin, Dad, online na ako. So, alam na niya. Sabi ko, hindi ka naman nagko-computer. Paano ka online? Hindi ko pa nakuha kasi yung ibig niya sabihin. Hindi yun, Dad. Meron na akong monthly period, sabi niya. Ay, ganun ba? Online? Ano gagawin ko? Ang alam ko, yung misis ko nagkakaroon ng ganun. Pero yung first time, hindi ko alam kung anong gagawin ko. At that time, nandun yung hipag ko sa taas. Sabi ko, ano bang kung ano ito? Meron na raw siya. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Sabi ko. Okay. Sabi naman ng hipag ko, patalunin mo na lang doon sa hagdan. Yung 3 times, yun daw sa bitan. 3 times daw nababalik. Sabi ko, ba't ito ginagawa yan? Wala naman akong alam na gano'n eh. Kasi hindi ko rin alam na gano'n. Di sabi nila, para daw 3 days lang. Ano ba yan? Yung sa akin, sabi ko, tumawag ako sa ate ko, kasi ang ate ko, ang panay namin, hindi ako na-advise, ate, anong gagawin ko? So natulungan naman na nila kayo? Di bumili ka. Sabi niya, anong bibiling ko? Ayun na nga. Yun. Okay, sige po. Ganun po. Isang question ko kay Sir Slash. Okay. Sabi niya, during the times that you were in Saudi Arabia, at babalik ka pa doon, ba? Okay. You miss so many important events, no? And happenings in your family's life. Ano yung mga events na na-miss mo na talagang you really wish that you were there? Yeah, actually lahat ng events sana, if possible, andun ako. Pero ang pinaka-main yung mga wedding anniversaries at saka mga birthdays ng mga children ko. If I'm there, masaya na ako, kontento na ako. Ay, gano'n. So, how many years na ba kayong kasal ni Ethel? 32 years. So, 32 My years. son is 32 years old now. My eldest is Okay. 32 years old. So, you missed 22 out of 32. Yes. Parang gano'n. 22 So, out of- that's sad. Hindi, masaya Okay. siya. Masaya Masaya siya pag- dahil masaya wala siya. ka. Pag wala ka. Yes. Okay. So, there you have it, ladies and gentlemen. Narinig po natin na yung ating mga guests, no? And they have a good time kahit na maraming challenges. Pinag-usapan natin challenges, but they were able to cope up with it at talagang masaya po sila na ginagawa yun. So, magkakaroon po tayo uli ng short break at pagkatapos po noon, we're going to continue discussing about the lives of our special fathers. Okay, so don't go anywhere because we got only the best for you here at Closer to Home. We'll be back. Closer to home. 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 Please keep in mind that love and peace will reign when you're closer to home. Think of home. Closer to home. Closer to home. Closer to home. Oops, closer to home. 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 Please keep in mind that love and peace will reign when you're closer to home. Think of home. Closer to home. Closer to home.
Closer to home. Closer to home. Oops, closer to home. 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 Please keep in mind that love and peace will reign when you're closer to home. We're back, ladies and gentlemen, and you're still watching Closer to Home, and we're still with our guests, the very special fathers that we have here, Slas, Roger, and Atong. Hindi po traditional na fathers na kasama natin dito. Okay. Kanina na-intriga po ako dahil off the air ay merong sinasabi si Sir Slash kay Sir Atong, hindi niya mapigilan na mag-comment. No? Sabi niya, ito quote and unquote, naiinggit daw siya kay Sir Atong. So tanungin natin si Sir Slash, bakit ka naman naiinggit sa kanya? Yeah. Yes, Ate Ses. Nainggit ako sa iyo kasi napalaki mo yung mga anak mo. Kapiling mo sila from bata hanggang sa paglaki nila. I lost 22 long years watching them grow. I lost those special moments. Kaya nainggit ako sa iyo. Ganun talaga. Ang nangyari kasi dyan, nagtrabaho kasi tayo para sa mga kids natin. Yun ang kuha natin. Yun ang tanging parang goal natin. Ang ama kasi, kahit na nung hirap, basta makakuha ka lang ng para guminhawa yung mga anak natin, hindi sila magaya sa atin na naghirap, gano'n. Gano'n lang. Okay, so you're nakaka-touch naman yun sa sinabi mong kahit ganong hirap, basta kasama, ano po. Hindi niyo po naitatanong, mga televiewers, si Slash po is a good friend of mine. We've been friends for 8 months, pero nagchat-chat lang po kami sa internet, and we just met yesterday. In person. But ang akin po talagang impression na natuwa ako when he was here, bago po siya umakyat ng Baguio dahil nasa San Mateo yung family niya, is that he called me up one morning and said that, I am very excited. Bakit? Ihahatid ko yung apo ko sa school. Sabi niya. Tuwan-tuwa siya talaga. No? So it leave a mark on me. Ano ba talaga yung feeling mo noon? Parang naaliw ako sa'yo noon eh. Yes, Ate Ses, kasi I've never tried na ihatid sundo yung mga anak ko noon. Tatlo yung mga anak ko. Hindi ko nasubukan yon. Ngayon ko lang nasubukan. Nung last week ko lang nasubukan na ihatid yung apo ko. Kaya tuwang-tuwa ako na ihatid ko siya, sunduin ko siya. Namimiss ko yung gano'n. Gusto ko yung nangyayari na nagigising ka sa umaga, pinagluluto mo sila, pinaglalaba. Mga gano'n. Gusto ko yung mga gano'n. Ayun po sa TV, nakikita natin yung mga, sa inset, yung mga apo ni Sir Slash. Yes. So, parang yung ibang... Ay, 5 na sila. It's very, pamangkin niya isa. Pamangkin niya tayo isa. Yeah, pamangkin niya isa. It's very ironic, na yung ibang father ay nagko-complain, na lagi na lang parang obligasyon yung paghatid sundo. Like si Sir Atong, nagko-complain siya nung una, pero eventually hindi na, Nasasanay na. Tapos meron naman palang isang father na yun yung gustong-gusto niyang gawin, na na-miss niya ng gusto, di ba? Parang nakakatuwa naman, yung ganon. Okay. So si Roger naman, pagka ba nag-aral na yung anak mo, ganon din gagawin mo, hatid sundo din? Sa umpisa siguro, ma'am. Sa umpisa. Pero hindi naman kailangan na hatid sundo ko pa siya, ma'am. Siyempre, kailangan ko rin maghanap buhay para may pangparal sa kanya. Oo naman, dapat naman. So, a 19-year-old father na iniisip ay yung pag-aaral ng kanyang anak, di ba? Parang, panindigan mo yan. Okay, so, ito yung next na itatanong ko sa inyong tatlo, Except siguro kay Roger. Kasi si Roger, parang hindi pa akma sa kanya ito, Si Sir Atong muna. What type of a father are you? Are you a disciplinarian? A spoiler? And how do you discipline or handle your children? Sa akin, ma'am, sa totoo lang, I am a disciplinarian father. Okay. Stricto po ba kayo? Bench knows that. Because these guys are my students.
Alam nila ugali ko. Pagka yung galit ako, hindi na sila makikialam sa akin. Susunod na lang sila kasi may kasabihan kasi sa society nung araw na obey first before you complain. Ayun. So, yun din yung policy Yun niyo ang sa bahay. policy ko rin na sa bahay, pag sinabi kong gawin nyo, gawin. At sumusunod naman sila sa Yes, inyo. ma'am. Ayun. Ginagawa rin naman nila yon, pero yung at ease din sila kasi alam nilang hindi ko naman sila sasaktan. Ayun. So, parang firm lang kayo doon sa pagsasalita niyo sa kanila na ito parang gagawin. galit lang sa Pero hindi kayo nananakit or namamalo sa mga anak niyo. minsan ma'am, pagka yung Depende, sumusobra na. depende sa kasalanang nagawa. Yes. Okay, sige. Si Sir Slash naman, what Well, ma'am, kind of father are you? yes, I am a good father, a good provider, a disciplinarian also. Pinapalo ko yung mga anak ko noon. Until now, pinapalo ko. I mean, nung bata sila, pinapalo ko sila. And until nung umabot na sila sa age na mga like grade 2 or yung mga age na mga 10, and nakita ko na i-direct na kayo yung ugali nila na gustong-gusto ko ng ganon. From that time, hindi ko na sila pinapalo. Yeah, kasi parang halaman yan eh. Kailangan ituwid mo yung halaman para paglaki niya, diretso siya. Diretso siya. Yes. So, parang early on, ginawa mo ginawa yun. ko yun. Okay. Pero, yun you're a disciplinarian as a father, Yes, as a father. as a lolo. As a lolo, yes, I am also disciplinarian. Pagka yung apat na apo ko is Papa Blues, they call me Papa Blues. Papa Blues, I want like this, I want like this. Oh, sige, bumili ka nga ng ganito, bumili ka ng ganon. I have to give them, bibigyan mo ng pamasahe bago sila, ibang may bonus muna, may bonus bago nila bilhin yung gusto mo. Can you get that thing? Okay, top, piso. Suhol. Sinusulang yung mga apo ko hanggang sa nakakaipon sila. The good thing is, nilalagay nila sa alkansya nila. And I tell them na, binibigyan ko sila ng pera ganon. A true blue financial Yes. person. I bribe them for a cause. Ibang, bibigyan ko ka ng piso, ipunin nyo sa alkansya, and after a month, I double that. Sabi ko ganon. And that's what they do. Okay. Kaya palakihan sila ng alkansya talaga. And then, pag namasyal na kami, dadali yung alkansya, pinamimili namin. Ay, gano'n. Yes. Papa Blues, may malaki ko alkansya sa bahay. Doblihin mo, ha? Yeah. Okay. So, ito na lang itatanong ko kay Roger. Kasi syempre si Roger, wala pa naman siyang hindi pa niya pwedeng disiplinahin yung kanyang 3-year-old hindi pa. daughter. Okay. Ang tatanong ko na lang sa kanya, may regret ka ba sa nangyari sa'yo na naging, at a very early age ay naging dad ka? Nagsisisi ka ba? Ma'am, ako siguro hindi, ma'am. Hindi naman. Hindi naman ako nagsisisi. Dahil gawa siguro ng Panginoon para sa akin yan, ma'am. So tinanggap mo na ng husto Yes, yung ma'am. yung nangyari na yun sa buhay mo. Yes, ma'am. Oo, tama para maging mas masaya ka, di ba? Yeah. Si Sir Atong, may regret ka ba sa nangyari sa buhay mo? Wala po. Kung Masaya meron na kang ako. babaguhin sa buhay mo, may gusto kang baguhin? Sana magkaroon na ako ng sarili kong sasakyan. Yan ang dream mo. Para lahat yung mga gusto ng mga anak ko, na ipoprovide ko ng. Ayun. Kasi, When you say sasakyan, sariling taxi yeah, niya. kasi when I was in Iloilo, I stayed for 11 months. Nagmaneho ako doon. The saddest thing is yung hindi maganda ang kwan doon yung negosyo, yung hanap buhay. Kung wala ka talagang kwan. Humihingi sila sa akin ng pangbili ng lahat, pahingi ng pang Jollibee, lahat pang ganito. Ay, sabi ko anak, wala tayong ganyan. Kasi I am earning 70 pesos a day. And when was 5 that? kids. That was that was year 2008, 2009. 5 kids. Naku, Oo, ay maliliit pa sila. Masama ang loob ko. Oo. Dahil lang, yun lang ang kinikita ko Sabi ko dun sa family ko, sa asawa ko, I have to go ahead. Pupunta ako sa Baguio. Kung gusto nyo maiwan kayo dito kayo. Kasi dito kasi sa Baguio, pagka dito sa Baguio, I can earn as 300-400 a day.
ilang beses ang doble niya, Oo. no? Kaya sabi ko, maiwan kayo dito. Dito ako sa Baguio. Okay. Sige. Support na lang ako. Ganun. Okay. Sir Slas, ikaw Yes, ma'am. naman tatanungin ko. Knowing what you have known now and after having experienced what you have experienced for 22 years, do you have any regrets or if there's something na gusto mong baguhin sa buhay mo, if ever? Okay, Ate Sas, binago na ni Shiba yung mukha ko kanina. That's one of my dreams. Talaga. Binago niya yung mukha First ko. time mo Nilike-upan niya ako, binago niya ako. And wala na akong, I'm happy with my life. I don't have regrets or whatever my failure, my successful failures in the past and my achievements. Kontento na ako ngayon. Kontento ka na? Kontento na ako ngayon. Okay. Although hindi ko man nakuha lahat ng mga dreams ko, what I've been craving for, tama na sa akin yun. So, Okay na. And now you're ready to be back home? Yes, I'm Yes. coming home. I'm to be closer to home. Yeah. Yes. So, finally po, after 22 years, nag-decide na rin po si Sir Slas dahil malalaki na rin yung kanyang mga anak at request na rin ng kanyang butihing may bahay na mag-stay na siya dito. Pero babalik ka pa rin muna ulit sa Yes, Saudi. Ate Sas, I'll be back on July 14 sa Saudi Arabia. And then after 4 months there, uwi na ako, exit na ako, final exit. Dito ka na talaga. And then to be with your apo at Ako, maghahatid my sundo family. ka na. Yes po. Ayun. Yun yung pangarap niya na matutupad na. Gusto ko yung hatid sundo ko sila, pinagplaplansya, pinagluluto. Yung ginagawa ni Sir Yung mga Ato. hindi ko na sa mga anak ko, yun ang gagawin ko ngayon. Wow, that's Babawi, sweet. Babawi ako. Babawi. Okay. So, do you still have parang yung plans po ninyo para sa family niyo now that you're thinking of retirement? Yun. So, meron ka pa rin mga dreams na gusto for them? Marami pa rin, ma'am. And you have endless dreams talaga. You have endless dreams. You have so many wants. Pero what I just have to provide them are yung needs na lang. I know I cannot get all my dreams. Kung sakali mang naabot ko yung dreams ko halfway, ituloy na lang nila. And then, they are ready naman na hindi na, syempre, nung nasa abroad ka, iba yung lifestyle nila. Yes. And then, they're ready naman to embrace a new lifestyle. Yes. Basta makasama ka lang Yes, nila. ma'am. O, di po ba? Ang sweet nun, di ba? At ang saya-saya, no? So, kaya po yung mga father dyan na nagre-reklamo sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Nandito naman po yung isang father natin na yan ang kanyang pangarap na gusto niyang matupad. Okay, so talagang mainit pa rin po ang ating mga usapan. When we come back, we're going to answer some of the text questions. Kaya wag po kayong aalis dahil hintayin natin ang sagot ng ating mga guests sa mga katanungan na to. We'll be right back. Closer to home. 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 Please keep in mind that love and peace will reign when you're closer to home. Closer to home. Closer to home. Oops, closer to home. 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 Please keep in mind that love and peace will reign when you're closer to home.
We're back, ladies and gentlemen, and now I think our guests are ready to answer your text questions. Opo. May nakita akong mat dito. Mahirap sagutin. Okay, ang first question po ng ating texter ay para kay Roger. Ayan, si Roger Amabile. Sabi niya, Roger, are you happy with your life now? Ibang setup na kasi ang nangyayari. Masaya ka raw ba sa buhay mo ngayon? Yes, ma'am. Masaya po ako sa buhay ko ngayon kasi siguro binigyan kasi ako ng Panginoon ng pamilya. Binigyan po ako ng biyaya ng Panginoon ng isang anak po. Kaya kailangan po dapat na bagong buhay na siguro po ngayon. So, bagong buhay ka. So, masaya ka ngayon. Okay. So, siguro ang mapapasin natin kay Roger, no, yung sa mga, pagkakaiba niya sa mga ordinary na mga 19 years old, mas responsible siya ngayon. And of course, hindi na yung sarili niya ang iniisip niya at hindi puro good time kasi meron siyang baby girl. Ano na nga ang pangalan ng baby girl mo, Roger? Sophia, ma'am. Sophia. Yes. Ikaw ba nagpangalan nun? Yes, ma'am, ako, ma'am. Ayun. Bakit Sophia? Siguro, ma'am, kasi kaya na pangalan kong Sophia, bakalang araw siguro may pangarap siya sa buhay niya. Ay, ganon. Okay. So, ang second question naman po natin from our texter ay para kay Sir Slash. Kung maibabalik po natin ang panahon, aalis ka pa rin kaya kahit alam mo nang mahirap pala? Honestly, na-fake ako 5 times before I went abroad. Ganon? Yes. 5 times, ha? 5 times. I was working in a bank in 1985. I applied from 85 to 90 working abroad para makapagtrabaho sa So abroad. that was 5 years? 5 years. 85 to 90? 5 years. Ganun mo ka gusto mag-abroad Ganun ko noon? gusto mag-abroad. Pero no chance eh. Napeke ako, I sold my land, I sold my property, and nagkautang-utang ako. And then I give up. Ayoko nang pumunta ng abroad, sabi ko. So I went to Manila, I work in a bank, and then, yun ang focus ko, local employment na lang ako. After a couple of years, may biglang dumating sa akin offer to work abroad as heavy-duty spare parts expert. Wala akong kaalam-alam dyan. Sasakyan nga, wala ako. So, ayoko mag-abroad. Pero if you're destined talaga to go abroad, no matter what you do, hihilahin ka, pupunta ka ron. Okay. Yes, kaya kung ibabalik ang panahon, ganun pa rin siguro sagot ko. Mag-abroad ka pa rin. Mag-abroad pa rin ako. Kasi no matter na ayoko, hihilahin ka ng destiny mo eh. Ganon. That's your fate eh. So, I have to go. At saka at least na-provide mo naman yun para sa family mo because of that. Ano? So, our heroes, no? Ang ating mga OFW. Kay Roger na naman. Ayun, Roger, talagang mabenta ka. Ano ang ambisyon mo para sa anak mo at sa pamilya mo? From Texter 8003. Siguro, ma'am, mapag-aral ko po yung anak ko ng maayos po. At mabigyan po siya, masusuportahan ko po siya hanggang kaya ko po. So yun yung pangarap mo para sa kanya. We wish you luck, Roger. Sana matupad yung mga pangarap mo para sa mga anak mo at sa pamilya mo. Ito, maintrigang tanong para kay Sir Atong from Texter 4318. Naku, medyo intriguing to. Sabi, Sir Atong, kung babalik ang dating wife mo, tatanggapin niyo pa po ba siya? With all my heart. Wow! Because I swear it na sinabi till death do us part nung ikasal kami. Kaya, welcome. Welcome. So, tatanggapin niyo siya with all your heart. Yes. Kaya sabi niyo, ayaw niyo ng pangalawang asawa, talagang siya lang. Talagang ina-inlove kayo ng gusto sa Kahit kanya. nasa cellphone ko, picture niya pa rin nakalagay. Oh, talaga naman. Till now. Oo naman. Pag nakilala ko yun, papagalitan ko, hoy, bumalik ka na. Anyway, sige po. Talagang napaka-romantic pala ni Sir Atong. For Sir Slash again. Sir, paano po ninyo nakayanan at nalampasan ang lungkot sa Saudi? Pwede ako sumagot doon? Sure. Online po siya 24 hours. Okay, joke lang. Sir Slash, sagot po. Back in 90s, 1990 to 2000, walang cellphone, walang internet, walang mobile, walang Filipino channel, wala lahat. Ganun ka nakatagal Wala talaga. lahat. 1990s. I survived that. Na work house.
Ngayong 2000, meron ng Yahoo Messenger, webcam, everything, internet, mobile. Pwede lumaka-home, Skype. Kaya ko pa ng another 10 years doon kasi anytime I can see my children, my grandchildren, call them anytime free. Di ba? Anytime na wala pa technology, anong ginagawa? Yes, pero if I will recall the past, I really don't know how I survived. Siguro yung vision ko na lang sa family ko na I want to give them this, I want to give them education like this, na hindi ko makuha dito, maibigay if I'm here. So yun na lang siguro nagpapalakas sa akin why I lasted that long. So that's how you survived. I survived. Your love for your family. My love for my family, yes. Wow. Iba naman, oh. Pero hindi mo sinabi kasi may alam po ako na nung nasa Saudi po siya ay nagma-martial arts siya kaya wala siyang magawa kaya naging black belter siya. Yes. Martial arts. Yes. Kaya takot ako sa kanya. Direct nakakatakot po si Sir Slash. Okay. Ito naman po is parang it's a comment. It's a comment from our texter. Sabi, sobrang nakaka-touch naman po ang mga fathers natin tonight. Happy Father's Day po sa inyo lahat. Salamat po. Thank you very much po. Ayun. Ay, nabasa ko na pala yung para kay Roger. So, What is Father's Day? Sasagutin nila to? What is Father's Day? For Sir Atong, ayun pala. Nakatiklop kasi. Okay, for Sir Atong, Sir Slash, and Roger. Siguro ang tanong dito is, for you, parang what is a Father's Day? Parang, what is a Father's Day? How valuable siguro, or how important to you? Father's Day is a day for the fathers to celebrate. Okay. To celebrate, di ba? It's a day for the fathers to celebrate without their wives getting angry at them. Give them free life during that Father's Day from 24 hours. Let the fathers do whatever they want to do during Father's Day. That's how I see. That's how I look at Father's Day. Dapat freedom, freedom. Hindi sila magagalit. Ano man gawin mo dyan, dapat masaya. Father's Day nga eh. So, it seems to me that you had a great Father Day. Yes. Indeed. Nandito ka kadadating mo nun no? Andito ako nun. I treated my family sa isang mall. We had a picture taking. Yes. We ate sa restaurant. Father's Day lang yan. Okay, and before I forget, kanina flash yung picture ng the whole Robebes family, and I'd like to take this opportunity to really thank the family of Sir Slash. I was so touched, no? Nung nagpa-picture po sila ay meron po sila yung ating standard na closer to home na symbol. And sabi nung anak ko, manaunahan pa tayo nila ng Robebes family. And I was really touched. And it's now the cover page of my FB account. Thank you very much. Thank you very much. Po. So talagang touch ako doon. Okay, so ngayon po, I'll give you an opportunity to say to our televiewers whatever message you want to impart on them. And also, kung meron man kayong gustong batiin, ayan na po, pwede nating batiin. Or meron kayong gustong i-message kahit na kanino. To your family and your friends. At sa televiewers natin na gusto nyo i-share, lalo yung mga nakaka-relate sa inyo, ano yung maipapayo nyo sa kanila. Okay. Sir Slash muna. Okay po. First of all, I would like to thank Ate Ces for inviting me here sa Closer to Home. My first. I hope this will not be the last. I will be coming back here again. Linya ko yun mamaya. Sabihin ko sana, I hope this will not be the last. Yes. And to all the fathers there, hindi man natin maibigay lahat ng mga gusto ng ating mga family, mga wishes ng ng pamilya natin. Just move on. Someday, somehow, may bibigay din natin sa kanila. And so, I would like also to thank my family, my wife Elle, my son Mark, my daughter Erica and Amber, and my 4 grandchildren. So, thank you again. Thank you, Baguio City. Yeah. Thank you, San Mateo Rizal. Thank you very much, Sir Slash. Babalik ka sa December, nandito ka na. Dapat balik ka dito. I will be the one hosting that time. It will be yes. My pleasure to turn over to you this chair. Well, thanks a lot. Okay, si Sir Atong, ano po ang masasabi niyo? Ito po, kausapin po natin sila. Masasabi ko sa lahat ng fathers, Happy Father's Day kahit na late na tayo. Pero andun ang spirit sa mga single dad,
kaya natin to. Wag lang tayong susuko. Wala susuko, yes. So, kahit walang mami, kaya. Ano po? Maraming mami. Ay. Ay, may sabaw, mami. Okay. Mahilig ako doon. Pag may siopaw, Sir Slash? Yes, ma'am, yes. Okay, so si Roger, siguro aside from the pwede natin tanungin si Roger, anong message niya sa mga kabataan ngayon na katulad niya? Sige. Una po, nagpapasalamat po ako sa Closer to Home at naimbitahan po ako dito. Ito, first time ko lang po talaga. Sa ating mga kabataan po ngayon, wag po tayong pabasta-bastang magkarelasyon. Isipin muna po natin ang ating pag-aaral. Dahil mahirap po talaga ang buhay. Mahirap maging tatay ng 16 years old ka. Okay, so thank you very much for gracing our show. Thank you, Sir Slash. Thank you. Sir Atong, thank you, Roger. Maraming salamat at sana po ay nag-enjoy kayo, no? And also, I'd like to thank the producer of the show, the Seal of Benjamin Incorporated, and also to the co-producer of our show, Kaisen Builders Incorporated. If you need a home, you can call your home. Kaisen can provide it to you either through building your customized house or choosing a ready to occupy homes. You will not miss them at the second floor of SM City Baguio, at the lobby of the SM City Baguio. Thank you also to my image maker and set designer, Miss Shiba Rivera. Inaway niya po kung nakalimutan ko sabihin last time. No, but we have, kung napapansin niyo po, every week, iba-iba ang ating mga set design. Ito po ay effort ng lahat ng mga taga-Seal of Benjamin. No po, so, lahat na, no? Talagang pinag-e-effortan po namin dahil would like to give you a good quality show. So, thank you sa atin, Seal of Benjamin. Direct Bench Cruz, our handsome director. Yan. And also to Miss Gracie Lawrence. Huwag ka na pong aalis. We'll miss you. And of course, to the president of the Seal of Benjamin, my sister, Jerry Fajardo. I would like to thank also those who are present here live on the show. We have John, part of the Seal of Benjamin band, and also my mom, who is here kasi gusto niya makita si Sir Slash and of course the show, and our manager, Marlene. Thank you very much for coming. And also, I'd like to thank M. Badwa for the design of our backdrop tonight, the world's greatest dad. And I'm referring that para dito sa lahat ng mga nandito. Sino pa kayo? And also, meron po isang nasa likod na who's here. Yeah, si Kuya Paeng, no? Okay, the brother of ang ating gwapong director. At siya po ay the unofficial member of the Seal of Benjamin. Kasi lagi na siyang nandyan eh. Wala rin na maging official member. And of course, special hello to Daniel Panganiban. We miss you, baby. And hi to Miss Kay Romero and to my whole Kaisen family. I love you all. But most of all, thank you, our dear televiewers, for watching us. Thank you for your text messages. We hope that you enjoyed the show and we imparted something valuable to you tonight. This has been your Ate Ces Apostol saying that love and peace will reign when you're closer to home. Have a great evening, everyone. Oh my God! Have you seen my pussy? My pusa! Think of home. Closer to home. Closer to home. Oops, closer to home. 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 Please keep in mind that love and peace will reign